Magandang hapon mga kabay. So ito yung approve repair ko. Job number 39832. So ang model pala nito mga kabay, dito 5901. Ito po yung 10 kilos jackhammer ng DeWalt. Ayan. So ang papalitan po natin dito ay yung kanyang armature. Ito po yung armature nya. Ayan, bago po yan. Yan po yung kakabit natin. Tapos yung kanyang connecting rod. Ito yun. At syempre yung kanyang o-ring. Ayan. 1, 2, 3, 4. Apat na o-ring. At yung kanyang carbon brush. Ayan. So tara mga kabay, samahan nyo po ko kakabit natin. So ayan mga kabay, nakalas na natin yung screw. So pwede natin tanggalin to. Yung handle. Tsaka itong switch. Yan. So kailangan kasi natin buksan to dahil huhugutin natin tong armature nya. Ito. So ayan, magkakalat tayo ngayon. Lilinisin ko muna to mga kabay para hindi tayo magkakalat. So ayan mga kabay, natanggal natin yung langis pero hindi talaga lahat. So tatagilid natin ito. Babalik ta rin natin. Lagyan lang natin ng basahan para kung may tutulo man na langis doon lang sa basahan tatama. So tanggalin natin tong kanyang pan. Tapos angat natin ito. Kakalasin din natin ito. So medyo marami ang kakalasin mga kabay pag nagbaklas kayo nito. Yan. Iwalayin muna natin to. Tapos tabi lang natin yan. Mukhang may kumalat na. Kumalat na yung langis. Lagyan natin, dagdagan pa natin. Yan. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So tanggalin lang natin tong kanyang connection sa field coil mga kabay. Ayan. Syempre yung carbon brush dahil magpapalit naman tayo. Ayan. Tapos yung dalawang screw na yan. Tigas. Unang bukas to mga kabay kaya meron pa siyang Loctite. Ayan, tumutunog pa. Ayan, angat na natin tong kanyang brush holder. Siguraduhin lang na walang maipit na wire para hindi maputol. Ayan. So ito yung brush holder niya mga kabay, oh. Natapunan kanina nung langis. Ayan, punasan lang natin. Tapos huhugutin na natin yung kanyang itong kanyang armature. So ang paghugot yan mga kabay, ganyan lang. Yan, tatagilid nyo lang. Tapos hanap kayo dito ng pamalo. Ito, dito nyo po paluin sa dulo ng dulo ng armature. Yan. So hindi naman siya ganun katigas. Pero syempre mamaya dandahan lang yung pagpalo. Kasi minsan pag sobrang lakas yung pagpalo nito pagpasok, minsan nagalaw ito. Ito. Pag mahina-hina yung kapit, nagbabago yung andar. So kaya ko to pinalitan mga kabay dahil dito, ayan. Mapapansin nyo, yung bar meron tama. So tabi natin yan. Kunin natin yung bago. Yan.
Ito po yung bago niya mga kabay. So pag nagkabit yan mga kabay dito, balik mo lang dyan. Bakit natapon yung langis? Teka lang mga kabay. Natapon yung langis. So ayan mga kabay, lalagyan na natin to. Ayan. So kailangan yan mga kabay, pag pinalo nyo, rubber mallet yung gagamitin nyo. Ito. Tapos kailangan nyo lang. Yan, pag ganyan lang. Hanggang sa lumapat siya rito. Ayan. Naglag yung brass holder. Ay yung ano. Ayan. Yan, kulang pa yan mga kabay. Kailangan lalagpas siya dito. Ayan. Hanggang dito siya dapat. Ayan. Kita ba? Ayan. Kapag pinasok nyo siya mga kabay, dapat dito banda. Ayan. Hindi dito. Dito. Ayan. Pag umabot na siya dyan, ayos na yan. So ito mga kabay, kulang pa. Kailangan pampaluin. So ayan mga kabay, ayos na. Lumagpas na siya. So ayan mga kabay, ayos na. So pwede na nating ibalik yung brush holder. Ito po, balik natin to. Yan. Siksik nyo lang dyan yung wire. Kailangan di siya maipit mga kabay. Tapos dahan-dahan nyo lang. Baba, paluin nyo. Hindi pumasok. Tigas. Kailangan natin ng pamalo. So ayan mga kabay, lapat na siya. So pwede natin ikabit yung kanyang screw dito. At yung kanyang module. Yan, ayos na. Siyempre, balik natin yung pan. Ayan. Tapos yung kanyang screw. Sana ba yun? Ayun. Ayan, ayos na mga kabay. Balik natin yung kanyang wiring. Yung nanggagaling sa field coil. Kabilaan yan mga kabay. Ayan. Tapos dito naman yung isa. Ayan. So sa mga nagtanong mga kabay kung saan yung pwesto na pinapasukan ko, dito lang po ako sa Alonso 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. Hanapin nyo lang yung Powerman Hardware. Dito po ako pumapasok. So ang sunod ay yung kanyang carbon brush. Saan ba yung carbon brush? Ayun. Yung bagong carbon mga kabay. Ayan. Kabit natin. Kailangan lang natin ng pangsundot. Ayan. Ito po yung ginagamit ko. Ito yung lumang lagari na pambakal. Hinukaan ko lang dito. Ayan, para mag-kurti siyang ganito. Para pwede mong pang sungkit ng spring. Para hindi siya masira. O hindi babaluktot. Ayan. Ayan, ayos na. Kabila. Ganon din uli.
Yan. Tapos terminal. Is na mga kabay. So ang sunod, balik natin tong papunta sa kanyang module. Ay, dapat pala kanina. Mali mga kabay. Kailangan mo natin hugutin. Ito lang naman. Mali. So yan mga kabay, isuksok na natin. Balik natin uli yung screw kanina na kinalas. Yan. Ito naman yung papunta sa switch mga kabay. Yan. Ito naman yung sa field coil. Yan. Ayos na mga kabay. Sara natin. Tapos i-screwhan lang natin. So yan mga kabay, nahigpitan ko na yung screw. Balik ta rin natin ulit. Lagay natin ulit yung kanyang seal tsaka yung cover. So ito yung seal niya mga kabay. Yan. Huwag niyong kalimutan ikabito dahil pag hindi nyo na ikabito, tatagas lang yung langis. Yan. Tapos babalik natin ito. So yan, babalik ko na yung takip mga kabay. Tapos i-screwhan natin. Yun, nakas siya. I-screwan ko lang siya. So yan, nahigpitan na natin mga kabay. Balik natin yung switch. Lalagay lang natin yung terminal. Oops. Tinamaan. Yan. Tapos syempre yung takip, balik natin. Yan. Kasi screwhan ko lang mga kabay. So yan mga kabay, naikabit na natin yung armature tsaka carbon brass. So ang sunod na ikabit natin mga kabay, yung kanyang connecting rod at yung kanyang o-ring. Ayan. So dito, ito lang yung babaklasin natin, yung sa harap. Ito. Kasi nandito yung kanyang connecting rod. So babaklasin natin ito tsaka ito. Ayan. Kailangan lang natin kalasin tong kanyang handle para mabaklas natin na maayos. So yan mga kabay, nakalas natin tong sa dulo. Hindi pa lahat. Ayan, meron dito sa ilalim. Yan. Tapos sunod yung sa gitna. Ito mga kabay, yung nakagitna niya. Yun, buti nalinis ko na pala ito mga kabayo. So hindi na ako maglilinis. Nung in-estimate ko kasi ito mga kabay,
diniretso ko na. So ang lalagay na lang natin dito yung kanyang connecting rod. Ayan, connecting rod at yung kanyang, andito yung kanyang striker tsaka piston. Ayan, ayan. So unahin natin yung kanyang ito yung o-ring, ito yung sa striker, ito naman yung sa piston. Ayan. So gamit lang kayo ng panungkit kapag nagpalit kayo. Ayan. Tapos punasan lang natin. Lagay natin yung bago, syempre yung pin, at lagay natin yung bagong o-ring. Yan. So ayos na siya mga kabay. Bago na yan. Yung striker naman, tapos kabit natin yung bagong o-ring. Yan, ayos na. So ang kakabitan na lang natin yung kanyang cylinder. So ito yung cylinder niya mga kabay. Yan. So yung bago natin, ito, dito yan sa loob. Tapos ito naman dito sa labas. Ayan. So ayos na mga kabay. Kailangan na natin punasan. So gaya ng dati, pag nag-check kayo ng cylinder, sasalatin nyo lang yung ilalim. Kapag magaspang o kaya medyo parang may guhit, papalitan mo na yan mga kabay. Yan, dito wala naman siya mga kabay. Yan, makinis. So lagay na natin to. Grasa muna pala. Kailangan natin lagyan ng grasa. Yan. Bago natin to ibalik. Tapos yung kanyang connecting rod kakabit natin. So lagyan lang ng grasang ganyan. Tapos kailangan natin ikutin to. Yun, lambot lang pala. Yan, ayos na mga kabay. Kailangan lang natin ito ng grasa, paikot. Yan. Siyempre dito sa ilalim, kailangan natin lalagyan yan. Yan. Pwede na yan. Maglalagay naman tayo ng langis mamaya pag nailagay na natin itong kanyang cylinder. Ayan. So yan mga kabay, lalagay natin yung striker dito yan. So pag ganun po yung lagay, yung parang merong bilog, ibig sabihin yun yung palabas. Yung makinis, ito, yan po yung tatama dito sa piston, nakaganyan. So ang lagay niyan pag ganyan. Yan. Tapos kailangan mo rin siyang lagyan ng grasa dyan sa loob. Yan, maliit lang, konti lang, bago nyo ipasok. So pwede natin niya ipasok dito. Yan.
Yan, pumasok na. Tapos ikot nyo lang. Yun. So lagyan natin ng screw. Yan. Tapos sigpitan natin. So yan na mga kabay, ayos na. Kulang na lang ito, ganyang spindle. Syempre ito muna, balik natin. Pag ganyan po ang lagay niyan, syempre kailangan mo rin ng grasa ulit. Tapos ito, titingnan natin, baka hindi natin ito nalagyan ng grasa. Kailangan natin itong hugutin. Meron na pala mga kabay, malinis na. Nilagyan ko na to. So ayos na to. Balik natin. Hindi na ayos. Hindi pumasok yung kanyang, ayan, sa tenga. So ang tawag nito mga kabay, bead piece po yan. Yan po yung tumutulak sa bala kapag nilagay nyo. Tapos ito naman yung tumatama, dito tumatama yung kanyang striker. Ayan. So ayos na yan mga kabay, kailangan lang natin lagyan ng langis. Kuha lang tayong langis. So yan mga kabay, lalagyan natin ng langis. Tulak nyo lang to para bumaba. Yan. So estimatein nyo lang siguro mga kabay, siguro mga 5 takip, 5 takip na ganito na langis, yun yung ilalagay nyo para lang humalo dun sa grasa, para lumapot siya. So kabit na natin to. Yan. Lagyan natin ng screw. Yun, dalawa na lang mga kabay. At matatapos na po. Yun, ayos na. So testing na natin kung ayos na ba. Lagyan natin ng bala mga kabay. So yan mga kabay, natapos na ating pinalitan na dito 5901 na jackhammer, 10 kilos ng DeWalt. So ang pinalitan, connecting rod, armature, at yung 4 na o-ring, at syempre yung kanyang carbon brush. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood, at palike and share na rin po. At syempre po, baka pwede makahingi sa inyo na isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat ulit. Bye bye.